Sir, kayo po ay kasama ni dating Pangulong Digong sa China at sa nakaraang press conference po niya ay naikwento niya po yung pagtatagpo nila face-to-face with Chinese President Xi Jinping. Maaari niyo rin po bang maikwento kung yung mga ganap, sir, in your account on that day? Oh, well, yes. Kung matatandaan natin ay noong July 12, 2016, doon ilinabas yung arbitral ruling tungkol sa West Philippine Sea. At ang gabinete kasama ang Pangulo ay pinag-aralan ng mga sinasaloob ng arbitral ruling. Kaya halos lahat ng cabinet members ay alam yan. Very conscious tayo dyan. Including the fact na meron tayong exclusive economic zone, which is actually an economic right or sovereign right ng Pilipinas. At nandyan din yung current na problema natin noon sa Scarborough Shoal. Dahil napaalis tayo doon, kaya hindi masyado o hindi nakakapangisda ang mga Pilipino. Kaya noong ang Pangulo ay pumunta sa China for state visit, magkasunod yun eh. Ang alam ko, inuna muna ang Indonesia sa mga binisita ng Pangulo. Pagkatapos ay sumunod na ang Brunei. Then pumunta sa Beijing. We were in Beijing in October 18 to 21 for the state visit. At natatandaan ko pa kung anong pinag-usapan doon sa Great Hall of People. Parang sa kabila ng table ay yung Chinese officials led by President Xi Jinping. And of course, kami naman dito sa kabila ng table. At may mga translations, siyempre, dahil hindi naman tayo magkapareho ng language. Ang mga natatandaan ko doon ay ilinabas ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung arbitral ruling. Gusto niyang ipaalam at ipadama at ipakita ulit kay President Xi Jinping. Siyempre pa, dahil si President Xi Jinping ay hindi naman sila sa China, ay hindi naman sila pumapayag sa resulta ng arbitral ruling, ay sinabi niyang hindi namin kinikilala yan. Sabi naman ng ating Pangulo, marami sana kaming gustong sabihin sa inyo, including yung economic benefits at yung fishing rights ng Pilipino dahil traditional fishing ground yung Scarborough. Yun ang mga gusto naming makamtan galing sa inyo. Nabanggit ng Pangulo na gusto niyang tignan mabuti kung ano ang kayang makuha pa ng Pilipinas tungkol sa energy o yung natural gas. And of course, yung pangingisda ng mga Pilipino sa buong West Philippine Sea. Kasi napaka-importante yun, hanap buhay yun. Ang natatandaan kong sagot ng Pangulong Xi Jinping, kung ipagpupumilit ninyo yan, ay magkakaproblema tayo. At nagkaroon ng discussion. Ang ending nun ay sinabi ng ating Pangulo na Mr. President, ilalagay ko ulit ito sa aking bulsa. Ngunit sa mga hinaharap pang mga taon ay babanggitin ko ito sa inyo ulit, itong aming mga karapatan sa West Philippine Sea. Yan ang natatandaan kong nangyari noon. At napakaganda. Nagsimulang maging mas malamig ang o hindi na dalos-dalos o mainitan ang ating relasyon sa China dahil parang nabanggit na ng Pangulo yung kanyang gustong sabihin, nabanggit din ng Pangulong Xi Jinping yung gusto niyang sabihin tungkol sa West Philippine Sea. Yan ang mga recollections ko dyan, Admar, MJ.
Po, so malinaw sir na hindi niya ipinagpilitan kasi nga ang delegasyon ay nagpunta ng China, hindi niya pinagpilitan sa harap ng presidente ng China, inatras niya at nanatili po yung status quo o yung galangan sa pagitan ng dalawang lider ng Pilipinas natin, ni former President Duterte at ni Chinese President Xi Jinping. Ganun po yung nangyari, General. Tama. Kasi ang nangyari kasi nagkaroon ng build-up ang China Mm. sa primarily sa tatlong isla, sa Mischief Reef, sa Subi Reef at saka sa Fiery Cross Reef, na kung saan nagkaroon ng 3-kilometer runways ang China dyan sa loob ng 2013 up to 2016. Noong sumampa na sa ang administration ng Pangulong Duterte, ay gawa na yung mga airstrip dyan na mahahaba at may mga military buildings na dyan. Ang ibig sabihin ng kung mayroon man silang usapan tungkol sa status quo ay huwag nang gumawa pa ng ibang estruktura. Dahil ang alam ko kasi noon, pinag-uusapan natin yung Declaration of Conduct. Meron tayong Declaration of Conduct na dated 2012 pa. Pero non-binding yon. Kaya ang ating hinahabol ngayon sa panahon ng Pangulong Duterte ay yung Code of Conduct na magiging binding. Natapos ng lahat na tayo ang chairman ng ASEAN tungkol doon na ibigay sa ibang bansa na, ngunit hindi natapos yon. Dahil mahirap na usapin yon. Yung tungkol sa Code of Conduct. At alam ko, tinutuloy pa rin bilang isang pangunahing usapin kung nagmi-meeting ang ating mga pinuno tungkol sa West Philippine Sea or in general the relations between China and the Philippines. Masasabi ko lang na ang foreign relations ay hindi, kung halimbawa pumasok ang isang Pangulo sa 6-year term, he is not entering into a vacuum. In other words, may mga nangyari na sa relasyon ng dalawang bansa na dapat ay natitake up na natin yan dahil pagkaalala ko, July pa lang, isa sa mga unang ginawa ng Pangulo ay kinonvene niya ang National Security Council. At ako naman yung bukod sa pagiging Director General ng Security Council, ay ako din naman ang chairman ng National Task Force on the West Philippine Sea. Kaya medyo tutok kami dito sa NSC tungkol dito sa West Philippine Sea dahil very fresh yung usaping yan. But we are, of course, aware and conscious na maski namang anong administrasyon o anong oras, ang namumuno o ang punong arkitekto, prime architect of the foreign policy is always the President. Whether that's Benigno Aquino III or Rodrigo Duterte or Ferdinand Marcos Jr., kung sino yung Pangulo. He is the architect of foreign policy. Opo, sir, para po sa kabatiran po ng ating mga manonood, maaari niyo po bang maibahagi sa amin, sir, yung dynamics sa mga teritoryo sa South China Sea o West Philippine Sea? I bet meron po kayong mga presentasyon na nais ibahagi po sa ating mga kababayan. Yan. Sige. Makikita nyo dyan sa... I hope na nasa inyo pa yung files natin tungkol sa mapa ng Pilipinas. Ano? Ito, halimbawa, nakikita natin sa screen ngayon, itong mapa ng Pilipinas at pinapakita dyan yung sa kaliwa, yung exclusive economic zone. At yan ang 200 nautical miles from the shoreline. At meron namang
Municipality of Kalayaan, which was proclaimed by President Ferdinand Marcos Sr. through Presidential Decree 1596 in 1978. In other words, mayroon tayong claim dyan. Ang China rin naman ay may claim dyan dahil ang tawag nila dyan sa lugar na yan ay king daw or parang isang probinsya. So sa mapang yan, makikita nyo ang mga boundaries natin. Meron din tayong mapa kung nasaan ang mga holdings natin or kung saan ang mga posisyon natin. Naipadala ko yan sa inyo. Pakisunod lang yung isang mapa. Ito, i-focus natin ito. Makikita natin dyan na mayroong parang ayan. Makikita natin na ang Pilipinas ay may 5 na posisyon. Ang China ay 7. Ang Vietnam ay 21. Ang Taiwan ay merong isa. Pero yan ang pinakamalaking isla dyan sa West Philippine Sea. Ang Malaysia ay may 5. At ang Brunei ay may 2. Itong octagonal, itong polygon na nandyan sa kaliwa ng Palawan, iyan ang Presidential Decree ng Kalayaan Island Group. Mayroong nakalagay na KIG. Yun namang exclusive economic zone ay may guhit. May guhit na parang pabaluktot na may markang EEZ. Makita nyo yan, na yung sa Vietnam pala, ay mayroong 11 isla na okupado niya, yung may 1 star, 11 na nasa loob ng ating EEZ. At yung China naman, okupado niya yung Mischief Reef, yan ang isang linagyan, yan sa may gitna, linagyan ng 3-kilometer airstrip at mga buildings. Doon sa bandang taas, sa kaliwa, nandoon ang Subi Reef na katabi ng Pag-asa. Mga 20 miles ang pagitan ng dalawang yan. Yung Subi, ginawa ding 3-kilometer airstrip. Dito sa kanan, may nakamarka dyan na Fiery Cross. Yun yung pangatlong airstrip. So makikita nyo na hindi lang pala tayo ang nandyan. Nandyan din ang Malaysia na may 5 posisyon. Ang Brunei pa nga ay may 2 doon sa ating EEZ na sinasabi. Na ang sinasabi naman, kung may territorial claims sa loob ng EEZ, ay kailangan pag-usapan yan either through the International Court of Justice or through bilateral talks. Kasi ang UNCLOS ay hindi nag-rule tungkol sa territory o territorial or sovereignty. So, yan ang picture diyan sa kaliwa ng Palawan. Makikita natin diyan. Meron akong pictures ng ng China, yung malalaking airport nila diyan, yung Mischief Reef. Kung makikita niyo diyan, yung Mischief Reef, ang nasa kanan niya ay ang Ayungin Shoal. Nandiyan yung Sierra Madre. Sa makatuwid, importante sa China na makuha nila yung Ayungin Shoal dahil yun ang parang panangga natin bago sila makarating sa Palawan o sa Pilipinas. Pero nandyan na yan sa loob ng Exclusive Economic Zone. Ayan ang Panganiban Reef. Dati nakalubog yan na noong 1995 ay linagyan ng fisherman's shelter ng China. Pero noong kalagitnaan ng arbitral proceedings, ginawa ng China na isang
built-up area yan. May, tignan mo, haba-haba ng airstrip. Susunod yan yung Subi Reef, yung katabi ng Pag-asa. Meron ding 3 kilometers na airstrip. Nandun sa katabi ng Pag-asa yan. At yung Fiery Cross ay ganyan din. May 3 kilometers na airstrip. So, yan ang sitwasyon dyan sa baba. Samora or Subi. Ganyan, no? Tingnan nyo yan kung gaano kahaba yung airstrip nila. Yan naman ang Kagitingan. 3 kilometers airstrip din yan. Yung Mischief Reef pala, to better appreciate how big it is, yung Mischief Reef ay 586 hectares. Halos doble ng laki ng Bonifacio Global City. Ganon kalaki yung reclamation nilang ginawa doon. Yan ay habang ginagawa yung arbitral ruling. So, pagkatapos ng arbitral ruling, nandyan na sila. Yan na ang naabutan ng Duterte administration. Kaya, kung ikaw ang Pangulo, since you are the principal architect of foreign policy, what do you do? Basta tandaan natin, siya ang ating Pangulo, kung ano ang desisyon niyang gagawin tungkol sa foreign policy natin or foreign relations, yun ang ating susundan. Kung ano yung desisyon ng Pangulong Duterte noon, if it was to ease up the tension, then yun ang nangyari. Kung may desisyon naman ng Pangulong Marcos Jr. ngayon na isama ang Japan at US at iba pang bansa para awatin ng China, yan ang kanyang laro. Dahil siya na nga ang architect of foreign policy and foreign relations. Mhm. Hindi ito simple. Ang akin lang, sana ay huwag magkagulo dyan. Ang akin sana ay lalo nating patibayin ang ating mga pwesto sa siyam na posisyon na tulad ng ginagawa ng Vietnam at ng China. Kung hindi man natin kaya yan, ay maghintay tayo ng kaunti dahil tayo naman ay kulang pa sa kaukulang military power. Alalahanin natin na may naging problema tayo sa Mindanao, yung secessionist narrative. At saka itong buhay pa rin na CPP-NPA na gustong pataubin ang gobyerno. Diyan ang pinaggastusan natin ng ating mga pondo sa defense. Kaya ngayon na medyo nakakaangat na tayo dahil ang ating brother Muslims ay mayroon na tayong inaalagaan na Bangsamoro Autonomous Region. At itong CPP-NPA naman ay out of their 81 guerrilla fronts, kukunti na lang ang natitira. So, maaari na siguro tayong maglagay ng mas marami pang pondo para sa depensa natin. Dahil alam mo ba, MJ, Admar, Yes, sir. na ang ating defense spending ay almost 1% only of our GDP. Samantalang ang China ay gumagastos ng 4%. At ang US naman ay napakalaki. So, tingnan natin. We must learn how to allocate resources for the short term and the long term para madepensahan natin itong ating mga teritoryo. Hindi yung pabigla-bigla tayo dyan. Mamaya, napasubo tayo. Sa halip na makabangon tayo sa COVID at dahil nahuhuli na tayo sa development, ay aatras pa rin tayo. Kaya pag-isipan natin mabuti ito. Sa akin lang, napakahirap talaga ang mapunta sa giyera. Mahirap din ang mawalan ng teritoryo. Alam kong ang buong Armed Forces of the Philippines, ang ating PNP, ang ating Coast Guard and other security forces will be just so willing to defend our Philippines
territorial integrity, as well as our solidarity, ating government. But we must see to it that we have the resources if we decide, if indeed we decide to engage militarily those that we perceive to be working against our national interest. May timing lahat yan. At ako'y nagagalak, I'm very happy na mababawasan na ang expense natin tungkol sa CPP, NPA, NDF. At yung mga pondong ginugugol natin sa Autonomous Region for Muslim Mindanao ay halos for development and for structural adjustments, infrastructure, and organizational matters. Kaya ako ay hindi nawawalan ng pag-asa na of course, nandito lang tayo kung sino man ang nangangailangan ng ating niloloob o payo dyan ay nakahanda tayo na magbigay ng ating kuro-kuro. Opo. General, nabanggit po niyo yung katagang status quo. Yung pa bang status quo ay secret agreement ba yun? Masasabi po ba ninyo yun? Walang secret agreement yan eh. Sinabi ko nga na the President Duterte did not come into a vacuum. Na pagdating niya ay wala nang consideration sa mga ibang nangyari sa nakaraan. So, ang nakita kong game plan niya, in fact, nag-uusap kami nung paglabas namin sa Great Hall of People eh. Dahil sabi ko, Mr. President, congratulations. Mabuti, ilinabas niyo yung arbitral ruling. Ngunit nung bumibigat ang discussion, ay maganda rin na hindi niyo pinagpilitan because that actually gives us the flexibility that we need. Kaya tama lang yung ginawa ninyo na ilabas yung ating niloloob tungkol sa arbitral ruling at kung anong gusto natin mangyari. Ngunit mayroong resistance. So anong gagawin mo? Gigirahin mo ang China? O maghanap ka pa ng ibang paraan para meron kayong magawa? Remember, na ang relations natin sa China ay hindi lang tungkol sa West Philippine Sea o sa territories dyan. Meron tayong economic, may diplomatic relations, may trade, may cultural, may people to people. Napaka-importante nun. Agricultural, sabi mo na. Natatandaan ba nyo, Admar, MJ, na nagkaroon ng hostage sa Luneta noong August of 2016, 2012. Opo, tandang-tanda namin yun, General. 2010, bagong presidente lang si President Pinoy noon. Ano niya yun? Baptism of fire. Oo. So ano nangyari doon? Nagkainitan, natatandaan ko, hindi nag-apologize ang Pangulong Aquino doon. It took the mayor of Manila to apologize. Dahil ang tanda ko parang 7 Chinese yata ang namatay doon at saka yung hostage taker na Senior Inspector Mendoza yata yun, yung apelyido. So, talagang pagkatapos nun, ay bigla na lang reject yung ating mga banana exports. So, medyo nahirapan din ang ating mga kasamang farmers sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, lalo na sa Mindanao, di ba? Dahil dyan galing sa Mindanao yung ating bananas. So, it's not just a matter of West Philippine Sea or the territorial disputes. It's also a matter of commerce, trade, industry, cultural ties, even defense cooperation, and of course, people-to-people interactions. Di ba?
tandaan natin na ang China ay matagal na nating kasama sa mga nangyayari sa Pilipinas. In fact, the oldest Chinatown, as far as I can recall, is in Binondo, di ba? Yan ang oldest Chinatown. So matagal na rin sila dito sa atin. Opo. General, mayong gabi, si Admar po ito. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Alam mo, medyo relax ako ng konti dahil 3 araw lang ako nagtatrabaho sa aking bagong trabaho na chairman of the board ng Philtrust Bank, Universal Bank yan. Kaya hindi ako masyadong lumalabas dahil baka mamaya may epekto sa bangko yan. But I hope I will not be misunderstood if once in a while I'll say I'll voice out what I think is happening or comment on what the things that are happening now. Opo. Okay lang ko. Opo. So I have 3 days work and perhaps 4 days for my family. And golf. Okay. General, exercise. ang tanong ko po, may dapat bang ikabahala sa naging kasunduan or commitment ng China at Pilipinas under Duterte administration ng status quo? May dapat ba tayong ikabahala doon sa setup na yun? Palagay ko ay hindi natin dapat ikabahala yun. Unang-una, hindi naman dapat ang tanungin ninyong diretso dyan si Pangulong Duterte kung anong na-commit niya. Ang pagkaalam ko, wala siya na-commit but he was just asking for what would be good for us. In other words, he was working for our national interest. At tulad ng sinabi ko, pinangunahan ko na ang conduct of foreign relations, foreign policy, is led by the President. Kaya kung siya nakaupo nun doon, ay kung anong ginawa niya, di yun. Wala naman pinirmahang treaty. It's just two leaders wanting to get what is good for them. Ang pagkaalam ko, ang Pilipinas, si President Duterte, mga 5 yata o 6 na beses na bumalik for the Belt and Roads BOA Conference, economic matters. So hindi lahat ng pinag-uusapan ay tungkol sa West Philippine Sea. Pero ako na National Task Force on the West Philippine Sea, every Tuesday meron kaming full end-bank conference. Pinag-uusapan namin kung anong dapat na gawin dyan. Di ba, minsan lumalabas pa kami na, merong 200 na na-discover tayo mga dyan, maritime militia vessels. Inalabas namin lahat yun. And we made our reports to the President for his action and of course, for the immediate action of the commander of Westcom, who was in charge of the West Philippine Sea and western side, and the Northern Luzon commander, who was in charge of Scarborough and Philippine Rice sa kanan, di ba? So, nakatutok tayo dyan. Meron tayong tactical operations, operations, pero meron tayong diplomatic, meron tayong informational, meron tayong intelligence operations dyan, merong financial, merong trade. Lahat. Kasi mga instruments of power mo, kailangan gamitin mo lahat. Yung legal prowess mo, yung financial instruments mo, at saka economic, and the military. So, kung gagamitin ng Pangulo ang lahat ng instruments of national power ay talagang maluwag o malawak ang mga pwede niyang gawin. But the primary guideline is that the president, the sitting president, is the prime architect of foreign relations and foreign policy. Kaya hindi dapat sinisisi yung mga past presidents. Kung wala naman silang
hindi naman tayo nawalan ng territory nung panahon ng Pangulong Duterte. Diba? Opo, ang nabanggit nga niya doon sa press con sa Davao City, yung uminit na yung issue patungkol di umano sa secret agreement, ang kanyang commitment doon sa yung commitment nilang China and PRRD ay as is, where is. Yun nga yung status quo at nabanggit mo nga na hindi dapat mabahala ukol dito. Next kong tanong, Secretary, ay yung tensyon, kung ikukumpara mo yung mga tensyon ngayon dito sa South China Sea, compare doon sa inyo, umabot ba sa punto na nagkakaroon ng water cannon or ang nakita niyo po ba na dahil doon sa status quo na ugnayan ng China and Pilipinas, walang kagaya nitong tensyon na nangyayari ngayon sa South China Sea na umabot sa punto na gumamit na ng water cannon ang Chinese Coast Guard? Ang alam kong natatandaan tungkol sa Unisa May ay hinarang lang talaga. There was no water cannon that was employed there. Pero maraming ginagawa ang China dyan eh. Gumagamit ng drone. In fact, pinapaliparan nila yung Pag-asa Island natin, yung main island natin sa Pag-asa sa Kalayaan Island Group. Nagka-discover pa nga tayo, tinignan natin, umabot sa 235 ang maritime militia nila. Naka-distribute all over. Nandun sa Union Bank, magkakatabi sila doon. At nakakapagtaka, mayroon ding 2 pwesto ang Vietnam doon. So, just imagine that. Kung talagang lahat ng yan ay talagang lalabanan mo na with our current capability, talagang talo tayo. Kaya, perhaps, ako talaga gusto ko magpalakas tayo. Fortify our positions, give the armed forces and other security forces what is due them in terms of equipage and training and operational support. Itaas naman natin. Tayo kasi, kung minsan, naiisip ko, tayong mga magkakababayan, gusto nating perfect ang defense natin. Ayaw naman nating gumastos. Pero mo, 1% of GDP ang ating defense spending. Too far, very far. Vietnam, meron ng submarine yan. Taiwan, may submarine. Malaysia, may submarine. Hindi ba maganda kung may submarine din tayo? Opo. Mga ganong level. Hindi mo natatawagin ang Japan, ang India, ang Australia. So, tignan natin kung sa build-up natin sa mga sumusunod na taon ay magkaroon tayo ng credible, deployable force. Pero sa ngayon, palagay ko, kung tayo-tayo lang ang mapapasubo dyan at ang mahirap kung tayo pa maging battleground intentionally or unintentionally, mahirap talaga. Ang gerang naranasan ko gerang secessionist movement saka NPA lang Wala nga akong gerang naranasan na may third country na umatak sa atin. Opo. Pero alam ko ang hirap ng gera dahil daming namatay kong tao, daming namatay ng sibilyo. Mahirap ang gera. There must be other ways of settling differences as long as your national interests are protected or always advanced or are enhanced, then kung yun lang ang kaya natin muna ngayon, makontento tayo. Baka mamaya susubo tayo dyan. Wala pa pala tayong kakayahan. Mahirap. Opo. General. Alam mo, ang isang ano ko dyan is, we must be strong internally before we could be strong externally. Mahirap bang unawain yon
na kung inaanay ka ng CPP-NPA at meron ka pa mga terorista, locally grown, ay tapusin muna natin ito. Palagay ko yun din ang iniisip ni President Marcos at ganyan din naman ang iniisip ni Pangulong Duterte. So, as I said, we must give our trust and support the current leadership. Tignan natin kung yan ang gusto nilang paraan. Trilateral alliance with Japan, US. Tignan natin. Huwag lang sanang madulas ang mga ang kapalaran at mapunta tayo sa giyera na magiging battleground ng Pilipinas. Alam naman natin ang hirap ng Ukraine. Alam naman natin ang hirap ng Palestine at saka Israel. Opo. Secretary, yung mga mangingisda ba during sa administration po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, dyan po sa pinag-aagawang teritoryo, ay malaya din ba sila na nakakapaglayag, nakakapangisda pa rin po? Sa ibang lugar, whether it's in Ayungin or other parts of the Philippines, malaya naman. Doon sa Scarborough lang talaga, dahil binantayan ng China yung loob ng Scarborough. Eh kung minsan hindi sila pinapayagang mangisda, pero little by little ay nakakapangisda na sila doon. And binabantayan namin yan, yung mga developments na yan. Dahil alam mo naman, ang West Philippine Sea, nandyan ang ating malaking blue economy na dapat ay palaguin natin. Dapat nga yung Bureau of Fisheries at saka Philippine Coast Guard, palakasin din yan. Kukunti ang assets ng Bureau of Fisheries to enforce fisheries laws. Ganon din sa, mabuti na lang ang Coast Guard at mayroong mga naibigay na ng natulong ng ng Japan and other countries. At napupuntuhan naman natin unti-unti. Kaya nga, in regard to blue economy, dapat siguro magkaroon tayo ng fisheries agreement diyan sa South China Sea na yan. Pag-usapan na lang natin yun. At pag-usapan din natin kung paano natin i-explore and i-exploit yung yaman ng seabeds natin. Kung meron tayong malampaya ngayon, eh bakit di natin duplikahin yan? Kasi ang malampaya, 60% naman ang napunta sa gobyerno. Eh kung yan sa Reed Bank na yan ay maski na ba, kasi yung malampaya ang nagtrabaho doon, Shell at saka Chevron, European and American companies. Ano bang masama kung pumasok dyan ng China National Oil Company? Kung tayo naman ang lamang sa sharing. Pero 60%. General, may recent, hindi ko alam kung naalala nyo, pinaka-recent na desisyon ng Korte Suprema doon naman sa pinasok na joint oil exploration way back Arroyo administration, dahil though hindi ito na ituloy, pero nagbigay ng desisyon ng Korte Suprema ay unconstitutional. So medyo paano kaya yan? Well, we should learn from that experience. Pero ang JAMSO kasi ay nakatulong din sa atin, makakatulong sana sa atin para malaman natin kung anong nasa ilalim ng dagat. Ngayon, kung interpretation ng Supreme Court na illegal yon, then di wag mag-joint exploration. Ang research ships ay may rules din yan sa UNCLOS. Pinapayagan din naman ng government or host government ang research ships, provided na nakaka-board o nakakasakay yung host country. At tayo naman, ay palakasin natin ang ating research activities. Alam mo, ang laki-laki ang gagaling ng mga tao dyan sa University of the Philippines Marine Science Institute. Ang daming magagaling na researchers dyan. Naisama namin sila sa research. Mayroon pa nga silang marine biology studies doon sa Pag-asa Island.
Bakit hindi natin gawing Marine Biology International Research Center? Ang mga isla na yan sa Pag-asa. Mga ganun ba? Or common fisheries agreements. Opo. Mayroon bang pag-usapan nyo? Samantala, nabanggit mo kanina, General, na 21 yung naokupa ng Vietnam. Ito lang, itong sa China. Pero parang ang nangyayari ngayon, ang galit ay nandun lang sa China. Pero kung tutusin, mas marami ang naokupa nitong Vietnam. Bakit parang hindi pantay yung galit na 11 ang naokupa ng Vietnam 20 which are now within our EEZ. Kasi naman, at Mark, yung UNCLOS kasi ay wala pa noon. Kaya nandyan na sa loob na yan, yung mga lugar na yan, ang Vietnam. Tingnan mo kung nasaan yung Taipei, yung isang malaking, yung kaisa-isa nilang isla. Yun ang pinakamalaking yung Taiwan. Pinakamalaking isla dyan, yung katabi ng Pag-asa sa baba. Yung Ligaw or yung ang tawag nila dyan ay Ito Aba or Taiping. Yan ang pinakamalaking naunang nagkaroon ng airstrip dyan. Yan sa taas. Sa baba ng Pag-asa. So, itong problema sa claims, ang counterclaims dyan, ay nandyan na noon pa. Kung ang solusyon natin ay paalisin lahat ng ibang nandyan, hindi natin kaya yan. Kaya, kung meron ka mga pwesto ngayon dyan na ino-occupy, palakasin mo na lang. Para pagdating ng araw, or whatever happens, yung mga sundalo natin ay makakalaban naman pag inatak. Yun naman ay kung aatakin sila ng ibang bansa. Iba na yung pag inatak ka, may mga kaukulang reaction dyan, including the Mutual Defense Treaty. And of course, kung ako pabilin-bilinan ko nun, or ang pakiramdam ko talaga sa mga sundalo dyan, na na-assign dyan, hindi aatras yan. Maski na 40 hanggang 50 lang sila sa Pag-asa Island. Ganyan. Pati yung mga sibilyan, hindi rin aatras dyan. So, bigyan natin sila ng kaukulang kakayahan. So, nagkaroon na tayo ng airstrip dyan na nagawa ng panahon na-repair na yung airstrip dyan kasi kinain na ng alon, yung dulo. Ngayon, nagawa na. Mayroon din tayong na ilagay dyan na malaking oil petrol depot na. So, pwede na maggasolina dyan yung mga iba, pati fishermen. Ayun, kung malakas tayo dyan, ang pwesto natin, edi mas mabuti. Tignan natin, kung atakin tayo, Vietnam, napakaganda ng relasyon natin. Kung noong panahon ng President Duterte, may nahuhuli pa kami sa Pangasinan o sa Batangas na mga Vietnamese fishermen, pero iniintindi na lang natin ang kanilang sitwasyon. Binibigyan pa nga natin ng gasolina sila at pagkain para makabalik sa Vietnam. Kaya okay tayo sa Vietnam. Huwag kayong mag-alala doon sa 11 isla nila na nasa loob ng ating exclusive economic zone. Ibig sabihin, may paraan para hindi mag-away o mag-gera. Sana yun ang magawa ng kasalukuyang administrasyon. Pero nakikita mo, Secretary, alin po yung mabisa? Maraming tagapagsalita ukol dito sa tensyon sa South China Sea, West Philippine Sea, or kukonti lang? Halimbawa, yung Pangulo lang, considering siya yung chief architect ng ating foreign policy, o di kaya ay itong sa Department of Foreign Affairs? Kasi ngayon ang daming mga tagapagsalita na di ko lang alam kung meron ding sanay din sa diplomasya na pamamaraan. Kasi itong ating kausap dito ay iba ring lahi, iba ring sigurong kultura, do pawang mga Asyano, pero nandun pa rin yung kailangan ng diplomasyang pamamaraan ng pakikipag-usap. May kanya-kanyang level yan.
may level na tactical and operational level doon sa Westcom area. Pwede siyang magbitaw ng mga salita. Merong strategic level, ibig sabihin, yung linuloob ng Pangulo, kailangan meron siyang spokesperson. Mahirap naman kung itali natin ang Pangulo dyan sa nangyayari sa West Philippine Sea. Napakaraming ginagawa at trabaho ng Pangulo eh. Just imagine, he is the supervisor of so many departments. Di ba? Marami tayong sayang ang oras niya kung diyan sa mapapako sa West Philippine Sea. Kailangan may spokesperson diyan. Ang usapan namin noon nung si Ted Locsin, Secretary Locsin, Secretary Harry, saka ako ay nagkasabay-sabay diyan, pati defense. Sige, usapan natin spokesperson na lang. At saka DFA. Kung minsan, mayroon pa rin lumilihis or hindi nagkakaintindihan sa level ng sasabihin. Alangan namang yung spokesperson pa magsabi kung ilan ang nakadeploy. Di siyempre, Westcom na yun, saka Nolcom. But it was good that we had the National Task Force for the West Philippine Sea. Doon kami nagkikita-kita lahat. Ako naging chairman noon. So, meron kaming orchestration ng mga ginagawa, operations ng Westmincom at saka Nolcom. At inaakyat namin yon for proper informational or information campaign or informational works. Meron kaming nakaprepara para iisa lang yung sinasabi. Tama ka, kailangan talagang iisa lang sinasabi dyan. Opo. General, tingin mo, kasi sa panahon ni dating Pangulong Duterte, pinatawag, nagkaroon ng National Security Council, pinatawag din yung mga dating mga Pangulo. Nakasama pa doon yata si FVR, si Pinoy, at si ERAP, PGMA. Siguro, nandun na rin siguro kayo na nagkaroon ka ng papupulong. Kaugnay dito sa South China Sea. Tingin mo nakatulong ito para makabuo ng estratehiya ang dating Pangulong Duterte? And at the same time, mahalaga bang gawin ito ulit ngayon ng kasalukuyang administrasyon considering nababanggit niya wala siyang alam, hindi niya alam? Mas maganda, once and for all siguro, magkaroon ng pagpupulong, National Security Council para mailatag doon at nang malaman niya lahat-lahat. Magandang ipakita sa ating mga kababayan. Kasi ang National Security Council ay kasama dyan ng former president. So, sinong buhay pa ngayon na former president? Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, and ERAP. ERAP, Pangulong ERAP. Tingnan natin kung anong sasabihin nila. Pero sa National Security Council, meron kaming cluster group na nagmi-meeting every at least every other week. So, napag-uusapan namin yan. Kasi kung lagi mo naman tatawagin yung mga former presidents, ang National Security Council kasi, kasama dyan ng former presidents, ang vice president, ang Senate chairman of Law and Order sa Foreign Affairs and Defense. So, mayroon 3 doon. Mayroon din sa House of Representatives. So, masyadong, lalo na kung hindi tayo conscious sa security protocols at saka magkakaibang partido, kumisan mahirap. Kaya, iniingatan namin na ang pinag-uusapan sa security cluster ay lumalabas na parang may masabi sila na may ginagawa sila. Nasa pagdadala lang yan kung paano nyo gagawin. So, hindi na namin tinawag ulit yung National Security Council pero every other 2 weeks. And in my case, mayroon akong
National Task Force West Philippine Sea. At sa insurgency naman, ay merong tayong National Task Force LCAP. Di ba? So may mga paraan para mapag-usap-usapan. Diyan lumabas ang mga systems na whole of government at naging whole of nation approach at laging napag-uusapan ang good governance. Good governance. Kasi baka plano ka ng plano, gawa ka ng gawa. Marami nga kayo pero wala namang good governance. Eh di hindi maniniwala, maraming magagalit ng tao. Opo. Opo, General, bilang panghuli na lang po, kasi itong si Pangulong Bongbong Marcos, even before senador pa siya, panahon ng pangangampanya, naniniwala siya na bilateral agreement, yung susi or solusyon dyan sa issue sa West Philippine Sea, South China Sea, at wag papasukin o mayroong magkaroon ng interference mula sa mga kagaya nitong Estados Unidos, kasi usapan ito disputed ito ng dalawang bansa, iba rin yung sa ibang mga kapitbahay na bansa. Nakikita mo na ito pa rin ang magandang susi o solusyon sa kasalukuyan ngayong present administration? Well, sa unang bahagi ng administration Marcos Jr. ay sinabi na we are friends to all, enemy to no one. Yan ang mga naunang salita, bigkas. But mayroong mga pangyayari na napilitan siyang mas kikiling siya sa United States and its allies. Ngunit sinasabi naman niya lagi na itong pag-uusap namin ng Japan, China, US at saka Pilipinas ay hindi patungkol sa paano namin lalabanan ng China. Eh, mabuti kung maniwala ang China dyan. Di ba? Tapos mag-a-announce sila na gagastusan ng Estados Unidos ang EDCA basis ng to the tune of $108 million. Maliit lang actually yun. At yan nga ang hamon natin dapat sa ating mga kongresista. Kailangan pa ba tayong pumunta sa Amerika para humingi ng $100 million? Samantalang nakikita natin ang daming pondong pakalat-kalat dyan kung saan-saan napupunta. Eh, I do not know kung makikinabang talaga ang Pilipinas dyan dahil may ambassador na nagsasabi na in the long term, we will have 100 billion investments from America. Oh, well, sana. Sana nga. Pero at what price? We become the enemy of China? Tingnan mo naman ang ASEAN. Sino bang kaaway ng China sa ASEAN? Meron siyang iringan sa Vietnam, meron siyang iringan sa Indonesia. Pero, tuloy-tuloy ang kanilang economic trade relations. So, dapat, hindi natin ina-isolate ang sarili natin. Kailangan, kaibigan natin ang China for whatever it serves amongst our national interest, dapat kaibigan din natin ng Amerika. Dahil siyempre, alangan namang sabihin kong pagkalimutan nyo na yung US, eh, kasama natin yan sa tayo naging colony nila and they claim that they have educated us and they built up the Commonwealth and gave us independence. At sa katunayan, meron tayong 4 million na Pilipino sa US ngayon. Meron mahaba yung ating historical relationships. But can we not also say that with China? Sinabi ko nga, yung Chinatown sa Binondo, yan ang pinakamatagal, pinakaunang Chinatown sa buong mundo. Yan ang ating number 1 trading partner ngayon. China. So, meron din tayo sa China. Eh di dapat,
tignan natin mabuti kung what we are losing or missing pagkasama tayo sa Quad or sa trilateral agreement. Maganda rin nakasama natin ng Japan dahil naging kaibigan na rin natin sila. Kaya palagay ko, dapat mamayani pa rin dito. Yung sinabi nung una pa lang na we are friends to all, enemy to no one. As much as possible, mag-stick tayo doon para hindi tayo mapunta sa gera. Believe me, mahirap ang mapunta sa open conflict. Opo. Maawa tayo sa ating mga kababayan. Alam kong lalabang kayo, mga kababayan, pero it is better to work together in peace rather than showing who has the might and who is better militarily. Opo, baka nakakalimutan ng ating mga kababayan din kasi General na bago nagkaroon ng sikat na si General Yamashita, Magellan, si MacArthur, meron mo ng 5 hong. Oy. Di ba? So lahat yan, Oo, naging... Hindi natin makalimutan si Limahong dahil sa Lingayen nagkaroon ng enclave. Sa inyo pala yan sa Pangasinan. General, daghang salamat sa inyong Sa oras. Limahong channel. Oo. Maraming salamat po sa inyong Marami oras pa at sana panahon. tayong pag-uusapan dahil masama ang loob ko sa nangyayari sa SMNA. Marami pang Dahil mga kayo yung araw. numero 1 nating information management sa center against the duplicity of the CPP, NPA, NDF for free. Meron mo 3 oras, di ba? Original na binigay nyo sa amin from 9 to 12 every day. Oo nga. Nag-adjust na lang tayo ng 10 to 12. Pero ganun pa rin, ang lakas ng epekto. Diba? May follow-through pa yun. Si Pastor Kibolot. May follow-through pa yun sa hapon at saka gabi, at saka kayo. Opo. Biro mo General. yun? Tapos, sinuspende ang franchise, tapos indefinite na ngayon. Ano? Silang tayo, sir. General, sabi mo nga, marami ka pang gustong sasabihin. I-reserva natin yan kasi marami pa naman. Nandito pa naman yung SMNI General. Marami pa tayong Oo nga, buti na lang at pag-uusapan. mayroong social media na ngayon. Ayun. At marunong naman ako mag-Facebook, Ayan. YouTube. At saka nasa cable tayo, sir. Nasa cable Major pa rin cable tayo, ha? operators. Saka cable. nationwide. Oo. Cable, yeah. Tsaka malay mo, mag-repent na yung mga taga-NTC, babalik tayo. Di ba? Pagdasal natin yan. General, maraming salamat po sa ulitin. Ingat po kayo. Maraming salamat sa inyo at all the time kung kinakailangan pagsalitain nyo ako, edi but yung pagsisilbi sa bansa, tulad kayo dyan, kayong mga SMNI, kinikilala ko kayong mga Bible reading, law abiding, good character, and therefore very much contributory to nation building. Nagtataka ako kung bakit kinukursudan nila ang kingdom of Jesus Christ. You have made a lot of citizens good citizens of the Republic. If only for that, dapat pa nga kinikilala kayo at binibigyan ng parangal. General, sa muli, maraming salamat po sa uulitin at ingat po kayo. Thank you, sir. All the time, MJ at Mar. Maraming Kumusta na salamat. lang dyan? Maraming salamat at thank you sa mga nakasubaybay sa amin at nakapakinig sa amin. Oo, meron tayong at Salamat least po. mahigit 2,000 nanonood ngayon ng live sa ating YouTube lang. Isang account lang yan, General. Maraming salamat. Ang dating National Security Advisor, dating AFP Chief of Staff, Secretary General Hermogenes Esperon Jr. Napag-usapan natin yung issue dyan po sa South China Sea, West Philippine Sea.